Kim POV. Makalipas ang 24 oras, binigyan na kami ng clearance ng doktor ni Ava na makauwi na sa bahay. Kasama ko si Jacob na nag-aayos sa silid na tinutuluyan ng bata. Si Gabriel naman ay may karga kay Ava. Ibinaba siya ni Gabriel sa kanyang kama at hinayaan na muna naming magpahinga siya. Saka na namin siya kakausapin at isasama sa silid ng kambal. Ilang oras din na masarap ang tulog ni Ava. Siguro ay naginhawaan na siya sa kanyang paligid. Nang magising ito, ay dinala ko na siya sa silid ng kambal para makita niya. Hello Ava, ito si Baby Maverick at ito naman si Baby Madison. Sila ang magiging best friend mo? Paglaki ni Maverick, siya ang magiging tagapagligtas niyo ni Madison. Anas ko sa kanya. Nakatingin lang si Ava, tikom ang kanyang mga bibig. Kinapitan niya ang maliliit na kamay ni Madison at Maverick. Tila napipitong hindi makapagsalita. Kinukurot naman ng aking puso sa nagiging reaksyon ni Ava. Ilang araw ang nagdaan at parehas pa din ang naging reaksyon ni Ava sa nakapaligid sa kanya. Napansin namin ang pagiging matamlay at walang imik ni Ava simula nang maiuwi namin siya. Hindi tong Ava na nakakasama ko. Madaldal ang batang ito at palakwento. May pagkakataon pang nagigising to mula sa kanyang pagkakatulog na takot na takot. Napansin ko rin ang pangingilag niya sa mga tao. Hindi siya sumasama kahit kanino, kundi sa akin lang. Sa tuwing bibisitahin siya kahit nila Mami Aurora, ay nagtatago siya sa aking likuran. Kaya naman naalarma na kami sa kondisyon niya. Love, sa tingin ko, kailangan na nating dalhin sa psychology si Ava para mag-undergo na siya ng therapy. Hindi na normal ang mga kinikilos niya. Palagi na lang siya natatakot sa lahat ng tao. Naawa na ako sa bata. Magmula nung makuha natin siya sa kasa, hindi na normal ang naging buhay niya. Napapaisip kong sabi kay Jacob. Sa tingin ko, love, na trauma ang bata. Kailangan niya ng doktor na aalali taga sa kanya. Nakakaawa naman kasi tagang pinagdaanan niya. Sagot ni Jacob sa akin. Habang kami nag-uusap ni Jacob mula sa sala, ay biglang dating naman ni Gabriel. Ate, si Ava nagwawala. Pinaghahagis sa mga gamit sa kwarto niya. Humahangos na sabi ni Gabriel. Nanakbo naman kami kaagad sa kwarto nito. Ava, baby, ano nangyari? Bakit ka nagwawala? Malambing kong tanong kay Ava. Tita, nakita ko na naman yung bad na tao. Gusto nila akong kunin. Tita, wag niyo po akong ibibigay sa kanila. Iyak to ng iyak na akala mo may masakit sa kanya. Niyakap ko siya at muling inalo. Wala na yung mga bad people. Hindi hayaan ni Tita Kim na kuhanin kanilang muli. Sabi ko kay Ava. Napapatingin ako kay Jacob. Tumalikod naman to sa amin at tinawagan ng kakilala niyang doktor. Kinarga ko si Ava at hinela ko to hanggang sa makatulog. Jacob POV. Lumabas na muna ako sa silid ni Ava. Tinawagan ko si Dr. Cecil para kumonsulta tungkol sa nangyari kay Ava. Hello, Dr. Cecil. Gusto ko magtanong sa dapat namin gawin tungkol sa pamangkin ng aking asawa. Magmula kasi niya ma-rescue ito sa kasa, ay palagi itong nagwawala sa itong magigising. Nabanggit niya ang tungkol sa mga sangganong yun na dumukot sa kanya. Hindi pa rin siya makalimot-limot sa nangyari sa kanya. Nag-aalala kong tanong kay Doktora. Hi Jacob, mas maigi siguro kung ma-assess ko ang bata para malaman ko kung anong karapatang lunas sa maaari nating ibigay sa kanya. Sabi naman ni Doktora. Okay Doktora, dadalhin namin siya ngayong araw. Sasabihan ko si Kim. Sagot ko naman kay Doktora. Alright Jacob, see you at 3 p.m? Sagot naman ni Doktora nang maibaba ko ng aking tawag. Ay dahan-dahan akong pumasok sa silid ng bata. Pabulong kong sinabi kay Kim ang tungkol sa sinabi sa akin ng doktora. Sumang-ayon naman siya sa aking suhestyon. Hindi din kasi namin alam kung tama ba mga ginagawa namin para sa bata. Agad kami nagtungo sa ospital. Inayos namin ang gamit ni Ava kung sakaling kailangan siyang manatili sa ospital. Good afternoon. Pwede ko bang mahiram ang bata? Makikita niyo siya ng buong buo sa kabilang silid. Maririnig niyo din ang lahat ng pag-uusapan namin. Tanong sa amin ni Dr. Cecil. Kinausap muna ni Kim si Ava
upang sumama to kay Dr. Cecil at hindi matakot. Hirap na kasi siya magtiwala basta-basta sa isang tao. Gayunman. Baby, dito lang kami ni Tito Jacob sa kabilang room ha. Ayan, maghi ka sa amin dito. Tinuro ni Kim ang salamin sa tapat namin. Nandyan lang kami nakatayo. Kakausapin ka lang ni Doktora para hindi ka na binibisita ng mga bad guys na yon. Sabi ko sa kanya. Promise tita, hindi mo ko iiwan sa kanya? Natatakot na tugon naman ng bata. Yumakap si Kim dito at nangako sa bata. Yes, Ava. Pinky promise si Tita Ganda na hindi kita iiwan dito. Sagot naman ni Kim. Okay po. Nagsimula na sila doktora sa kanilang session. May mga ilang katanungan siya kay Ava. Hinayaan niya mag-drawing to habang kinakausap niya para ma-express ni Ava ang kanyang saloobin. Tumagal din sila ng 3 oras sa tanungan at kwentuhan. Makikita ang pagkapalagay ng loob ni Ava kay Doktora na nakapagpabilis ng assessment na kanyang isinagawa. Nang matapos sila ay lumabas na ito, kinapitan naman ni Gabriel si Ava sa labas ng silid ng opisina ni Dr. Cecil. Kim, Jacob, sa totoo lang, matinding traumang inabot ng bata sa mga nangyari. Pinakita niya sa amin ang drawing ni Ava. Madilim ang mga karakter ang nakapaloob doon. Kung yung susuriin ay makikita mo mga taong nakikipagtalik at mga taong gumagamit. Makikita naman natin na puno siya ng emosyon. Sa ganitong kondisyon ay talaga matatagalan. Sabi ni Doktora. Dok, anong dapat namin gawin na makakatulong sa kanya upang mapabilis niya makalimutan lahat ng nangyari? Tanong naman ni Kim. Ganito ang mga maaaring makatulong sa bata. Hindi masyadong magandang kondisyon ng bata dahil sa inaatake siya ng matinding trauma. Kailangan kausapin niyo siya sa mga bagay na kinakatakutan niya. Hayaan niyo siya magkwento sa inyo ng mga karanasan niya. Makinig kayo sa mga sinasabi niya at tutukan niyo siya habang nagsasalita. Nawari handa kayong makinig sa kanya sa kahit na anong sabihin niya. Kailangan niyo siyang bigyan ng encouragement at palagi niyong sabihin sa kanya na may pag-asa pa. Hindi natatapos dito ang buhay. Lahat ng mga bagay na nangyari ay may dahilan. Mga ganyong salita ang dapat niya maririnig. Kakausapin niyo siya na anime matanda. Panoorin niyo siya ng mga movie na ang bida ay nagagaling sa matinding trauma at muling bumangon. Merong palabas doon na ginagamit agad namin para sa mga batang natotrauma. Title niya is Trauma Narrative. Pangatlo, turuan niyo si Ava na magtiwala muli sa kanyang sarili. Hayaan niyo siya mag-express ng kanyang nararamdaman at sabihan niyo siya palagi ng mga encouraging words na ikaka-proud ng kanyang sarili. Isa pa, sa maaari ninyong gawin ay hayaan niyo lang siyang i-demonstrate ang kanyang feelings. Gusto niyong umiyak, sige, hayaan niyo. Tsaka niyo siya tanungin ng mga nararamdaman niya kung bakit siya nagkakaganon. Panglima, turuan niyo siya na alamin ang limitasyon ng lahat, like emotionally and physically. Bata yan kaya madaling turuan. Kung ano nakikita niya sa kanyang paligid, ganun din ang kanyang gagawin. Kaya pakitaan niyo siya na mahal niyo siya at hindi niyo siya iiwan kagaya ng ginawa ng kanyang ina. Pang-anim, turuan niyo siya malaman ng kaibigan ng nasasaktan ng sarili sa pinatatag ang inyong sarili. At higit sa lahat, kailangan malaman niyang kaibahan ng balang araw, lahat ng nangyari sa kanya ay magdadaan lang at malalampasan niya din. Ipakita niyo din sa kanya inyong intimate affection para sa kanya. Pusugin niyo siya sa pagmamahal at kung maaari, ibigyan siya ng masigit na atensyon. Yan ang kailangan niya ngayon. Mahabang eksplanasyon ni Doktora. Pero maayos naman po ba ang mental health niya? Tanong ko kay Doktora. Magiging maayos siya. Kailangan niya lang mapalibutan siya ng mga taong mapagmahal at concern sa kanya. In time, she will be okay. Pero magkakaroon pa rin tayo ng kanyang monthly check-up para ma-monitor kung improvement kay Ava. Wika ni Doktora. Sige po, Dok. Marami pong salamat. Sagot namin sa kanya. Umuwi na kami sa bahay. Lahat ng payo na sinabi sa amin ni Dr. Cecil ay sinunod namin. Lagi din namin siyang sinasama sa activity namin ng kambal para maramdaman niyang mahal namin siya at kasali siya sa pamilya namin. Nagdaan ng araw,
at nakita na namin ang naging improvement sa kanya. Bumalik na din naman si Gabriel ng Italy dahil madami na itong napepending na trabaho. Ayoko din naman pang bumalik sa pagtatrabaho dahil nag-i-enjoy pa ako sa pag-aalaga sa kambal. Pero mga 5 buwan pa at magsisimula na ako muli na tumutok sa aming negosyo. Expanding na din kasi itong buong Europa, kaya nais na namin kumuha ng tauhan mula sa Kuwait na bibigyan namin ng sponsorship. Uunahin kong alokin ang mga tauhan ko noon. Mga maasahan kasi mga taong to pagdating sa trabaho. Nagpapasalamat naman ako dahil hindi muna bumalik si Jacob sa Italy. Nanatili siya sa akin tabi. Humiling ako pa kahit 1 buwan pa manatili kami sa Pilipinas. Bumabalik na ang pagiging madaldal ni Ava. Tumatawa na din tumuli sa amin. Nakakatuwa din dahil masigla na siyang nakikipagkwentuhan kila Mommy. Biglang nag-ring ang aking telepono. Lumapit sa akin si Jacob at ni-loud speaker. Hello Jacob, si attorney to. Nais ko lang ipaalam sa inyo. Lumabas na ang desisyon ng korte tungkol sa kustudiya ni Ava. In favor sa atin ng desisyon. Ibig sabihin, magmula ngayon ikaw ng legal na guardian ni Ava. Congratulations! Ipapadala ko na lang original na dokumento ng galing mula sa korte. Masayang wika ni attorney. Maraming salamat sa iyo attorney. Magandang balita yan. So ibig sabihin, ay maaari na naming isama si Ava sa aming pagbalik sa Italy? Tanong ko sa kanya. Yes, pwede na. Samantalang si Nicole naman, itinutugis pa rin ng mga pulis hanggang ngayon. Hindi pa rin matrace kung sino tong kasama niya nung araw ni Raid. Pero wag kayong mag-alala Jacob, kung may balita na tungkol kay Nicole, ay kayong una makakaalam. Patong-patong na kaso nakasampa sa kanya ngayon. Honest pa nito. Maraming salamat attorney, maasahan ka talaga. Sagot ko sa kanya. Tuwang-tuwa si Kim sa aming narinig. Nagpahanda to na maliit na salo-salo kay Manang dahil sa magandang balitang to. Nagdesisyon kaming kuhanan na din ng passport si Ava at ipaayos ang lahat ng legality upang makasama namin to. Ibinahagi din namin ang magandang balita kay Ava. Nakita ko sa kanyang muka ang matinding paggagalak. Malayong-malayo ng itsura niya kaysa noong nakaraang linggo. Nakakabilib ang batang to. Napakatapang niyang nilabanan ang nangyari sa kanyang buhay. Nakalimutan niya mga masasamang tao na lagi niyang binabanggit. Hindi na niya napapaginipan ang mga ito. Masaya na rin niyang nilalaro ang kambal. Magmula na maligtas namin si Ava mula sa kasa, ay tinuring na namin siyang bilang panganay naming anak. Nicole POV. Isang linggo ang nakaraan, ang araw na na-raid ang kasa. Galit na galit ako kay Eduardo. Panay ang aking pagbumigla sa ginawa niyang pagkakaladkad sa akin. Sana hinayaan mo na ako mamatay kanina. Bakit sinama mo pa ako sa impyernong lugar mo? Sigaw ko kay Eduardo. Tuloy siya sa pagkaladkad sa akin sa isang lugar na tila abandonadong gusali. Isang malakas sa sampal muli ang aking inabot sa kanya. Tumahimik ka. Ano ang kala mo? Makakatakas ka na lang ng ganun-ganun sa akin? Napakadami ko nagastos sa'yo. Hindi maaaring hindi ako makabawi sa nagastos ko sa'yo. Malakas sa tawa nitong akala mo'y demonyo. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong sabi. Mahigpit niyang dinakot ang aking pisngi. Sobrang sakit nito dahil sa sobrang higpit ng kanyang pagkakadakot sa aking pisngi. Makinig ka mabuti. Ito, hindi ko na to uulitin. Hindi ka makakawala sa akin. Pagsasawaan kita hanggat gusto ko. Pero bilang kabayaran sa lahat ng naibigay ko sa iyo noon, ay ipapagamit din kita sa mga kaibigan kong hayok na hayok sa iyo. Malaki-laki din ang kikitain ko sa iyo. Simple lang ang gagawin mo. Makikipagtali ka habang kinukuhanan ka namin ng video. O diba? Instant celebrity ka pa? Sagot niya sa akin. Hayop? Demonyo? Napakawalang hiya mo talaga. Isinusumpa kita, Eduardo. Nagsisisi ako't nakilala kita. Napaka-demonyo mo. Malakas kong sigaw kay Eduardo. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, pero hindi ako papayag na hindi ako makabawi sa'yo. Isa pa, alalahanin mo Nicole, hindi ako lumapit sa'yo
kundi ikaw ang nag-alok ng sarili mo. Sige, ikandado nyo na yan. Siguraduhin nyo hindi makakatakas yan. May sapusa pa naman babaeng yan. Pag-uutos niya sa kanyang mga tauhan. Ilang araw ang lumipas matapos akong iwan ni Eduardo ay hindi na tumuling bumalik pa. Masayang masaya ako dahil tumahimik ang aking buhay. Isang matandang babae lang ang pumapasok sa aking silid at naghahatid ng pagkain at isang lalaki kapag kinakatok ko ang pintuan para mag-inject sa aking katawan ng droga. Ilang beses man ako makiusap sa kanyang tulungan ako ay hindi naman ako nito pinapansin. Hindi siya nakikipag-usap sa akin. Ilalapag lang niyang pagkain dala niya at aabutin ko. Nahihirapan din ako dahil kinadena ng demonyong matandang yon ng aking paa. Hindi ko na rin maiwasan ng hindi hanapin ng aking katawan ang droga. Mabuti na lang, sa tuwing humihingi ako ay may binibigay sa aking bantay na ine-inject ko sa aking katawan. Hanggang maya-maya ay nagahay na ako. Linggo ang nagdaan at bumukas muli ang aking pintuan. Akala ko ang matandang babae ulit to. Hindi ko siya masyadong maaninag noong una dahil sa sobrang dilim ng sa aking silid at sobrang liwanag na nagmumula sa labas. Iniharang ko pa ang aking kamay sa aking mata. Ang demonyo pala. May kasama tong babaeng maganda at sexy din. You miss me? Anyas na manyakis na matandang to sa akin. Dinuroan ko siya sa kanyang muka, saka ko humalakhak na malakas. Wala na din namang saysay ang buhay ko ngayon. Kahit patayin niya ako, wala na din pagbabago. Dahil para sa akin, isa na akong patay. Bisit ka tagang babae ka? Isang malakas na mag-asawang sampal ang binigay nito sa akin. Galit na galit siyang sumisigaw sa akin. Sige, ayusan mo na yan. Umayos ka sa kliyente mo. Kung hindi, di kita bibigyan ulit ng vitamins mo. Wala ka ng panturok. Inisasabi niya sa akin. Para naman ako nataranta sa kanyang sinabi. Ito na lang ang nakakapagpawala ng sama ng aking loob. Hindi pwedeng pati ito'y mawala sa akin. Mababaliw ako. Sumunod lang ako sa sinabi ni Eduardo. Pinaliguan ako ng babae. Ginaw na ginawa ko. Dahil magmula nung ikandado niya ako, ay wala pa akong ligo-ligo. Hindi din ako nakakapag-toothbrush man lang o kahit makapagsuklay ay hindi ko na nagagawa. Binihisan niya ako at nilagyan ng kaunting makeup. Napangiti ako nang bahagya na makita ko ang aking sarili sa salamin na nasa aking harapan. Ito na Eduardo, handa na to. Saad ng babae. Nagtataka ako kung saan niya ako dadalhin. Sige, sumakay ka ng sakyan. Si Mr. Cho ang magiging kliyente mo ngayong araw. Huwag mo kong ipapahiya. At huwag ka na magtatangkat tumakas dahil bantay sarado ng kanyang mga tauhan ng buong paligid ng bahay nito. Isa pa, sikat ka na sa buong Pilipinas. Laman ka ng mga balita. Isang inang pabaya at walang kwenta. Sabi niya sa akin. Hayop ka talaga. Pinagahampas ko siyang muli sa kanyang braso. Tumigil ka. At ayusin mo sarili mo pagkaharap si Mr. Chu. Sagot niya sa akin. Huminto ang sasakyan nito sa isang napalaking mansyon. Napakaganda at laki nito, ngunit mahigpit ang seguridad. Totoo ang sinasabi nitong sa Eduardo. Patay ako kung tatakos ako dito. Pero wala akong pakaalam. Pagkakataon ko na to. Hinila niya ako papasok sa loob. Nasa swimming pool area ang sinasabi niyang kliyente ko. Pagdating namin doon, ay bumungad ng hindi katangkarang Chinoy na kliyente ni Eduardo. Ang laki ng ngiti nito sa amin, katamtaman ng kanyang katawan at may bigote. Nakakasok ang kanyang amoy. Hindi ko maintindihan, pero may kakaibang amoy ang umaalingasaw mula sa katawan nito. Kahit na medyo may distansya kami sa isa't isa. Oh, Eduardo, amigo! Nagkamay na ang dalawang kupal. Maganda ang bata mo. Mukhang mag-e-enjoy nga ako dito. Sabi niya may pakindat-kindat pa. Lumapit ang isang lalaki sa kanya at binigyan siya ng isang bungkos ng pera. Hindi ko alam kung magkano yon, pero marami-rami din yon. Sinabi ko naman sa'yo, amigo, hindi ako mapapahiya sa'yo. Magaling yan. Ikaw nang bahala sa kanya. Babalikan ko na lang bukas.
May pagkawal at matapang yan. Gusto niya kinakarin niyo. Brutal siya. Do whatever you want. O paano amigo? Mauna na kami. Ikaw nang bahala sa babaeng yan. Sabi pa ni Eduardo. Kinabahan ako sa mga sinabi nito sa matandang yon. Tututol pa sana ako nang kapitan ako ng dalawang kalalakihan na may kalakihan ng katawan. Pinilit ko akong magpumiglas pero wala din tong nagawa. Tumalikod niya sa amin si Eduardo kahit pa panay ang aking pagsigaw na isama niya ako pabalik. Maawa na kayo please, pakawalan niyo na ako. Kahit anong sabihin ko ay hindi nakikinig sa akin ng mga to. Winasak na matandang yon ang aking damit habang kapit-kapit ako ng dalawang lalaki sa aking kamay at paa. Jackpot! Anas niya nang lumantad sa kanya mapipintog kong dibdib. Nakita ko pang may pang-apron ang dalawang lalaki na may kapit sa akin. Sige, simulan niyo na. Lalo ko natakot sa kanyang sinabi. Malalakas ang mga ito. Wala akong laban sa kanila. Kaya naman hinayaan ko na lang ang mga tong pagsawaan ako ng paulit-ulit. Paikot-ikot sa amin ng isang lalaki habang kinukuhanan niya kami ng video. Tuwang-tuwa ang mga to habang binababoy ako. Hanggang sa pumatong mula sa aking ibabaw ang matandang to. Amoy na amoy kong alak sa kanyang hininga. Ang sarap mo. Anas niya habang walang tigil sa akin. Wala siyang pakaalam kahit pa may mga tauhan siyang nakakapanood sa ginagawa niya. Malapit na ako. Malakas sa sigaw niya na makaraos na siya sa akin. Hindi ko na mabilang ang araw na yon kung ilang beses niya akong inangkin. Kinabukasan nang dumating si Eduardo para ako'y sunduin, tuwang-tuwa siya sa akin. Oh, party mo. Nagustuhan ka ni Mr. Chu na yon. Nagbigay na kaunting bonus. Ano yan ito? Basta alagaan mo lang matandang yan at siguradong hindi ka mawawalan. Anong silbi ng perang to kung wala akong kalayaan? Paghihimuto ko. Huwag kang tanga. Kung susuko ka, mabubulok ka sa kulungan. Isa pa, baka ikanta mo lang ako kaya hindi kita papayagan. May isa pa tayong pagkakaperahan na gagawin kaya magpakalakas ka. Sabi ni Eduardo, may pahaplos-haplos pa sa aking ulo. Pagdating namin sa lugar kung saan niya ako tinatago, ay agad niya akong injection na ng droga. Nakalimutan naman ako sa realidad ng mundo. Sabay namin mag-session ng araw na iyon. Nagtataka na naman ako. Anong sinasabi niya sa akin nang banggitin niyang may isa pang mas malaking gagawin kami na pagkakaperahan? Lumipas ang 5 taon at paulit-ulit ang naging setup namin ni Eduardo. Wala na ding ibang gumagamit sa akin bukod kay Mr. Chu. Ngunit kanda gamit namin ay hindi maaaring mawala ang kanyang pagbivideo. Libangan na niya to at doon siya mas ginaganahan. Hindi na ako ginagalaw ni Eduardo magmula na makilala ko si Mr. Chu. Dahil bilin to na matanda na walang ibang aangkin sa akin kundi siya lang. Kung hindi, ay mananagot siya kay Mr. Chu. Kapit ko na rin to sa leeg ngayon. Wala nga lang kong kalayaan. Ilang beses din akong hihingi ng matanda kay Eduardo, ngunit mautak din na matandang to. Hindi niya ako binigay dahil pag nagkataon ay wala na siyang kikitain sa akin. Iyakap ko na lang ang aking kapalaran. Nagpasunod na lang ako sa lahat ng pinag-uutos ni Eduardo sa akin. Kaya ngayon ay mas maluwang na akong kumilos. Noong una ay puot na puot ako sa kinasasadlakan kong buhay sa piling ni Eduardo. Pero ngayon ay nagbubuhay reyna na naman ako magmula na makapitan ako ni Mr. Chu. Hinahayaan na din ako makalabas-labas ngayon ni Eduardo. Pero alam ko may mga taong nakasubaybay sa akin, pati na ang tauhan ni Mr. Chu. Kinakailangan ko pa mag-disguise sa tuwing lalabas ako para lang makapunta sa lugar na gusto kong puntahan. Dahil hanggang ngayon ay nagfa-flash pa din ang aking muka sa telebisyon. Gustuhin ko mang bisitahin si mama at papa sa kulungan ay hindi ko magawa. Kapag ginawa ko yun, sigurado ako madadakip ako ng mga kapulisan. Bumalik ka agad, Nicole. Mamaya pupunta tayo kay Mr. Chu. Bilin sa akin ni Eduardo. Oo, saglit lang din naman ako. Gusto ko lang magpahangin. Sagot ko sa kanya. Tumango na lang siya sa akin at umalis na din ako.
Dahil alam kong susunod din naman ako ng mga to. Kaya naman nagpa-drive na lang ako sa isa sa mga tauhan ni Eduardo. Pinadiretso ko to sa lumang bahay namin. Gusto ko lang tumakita. Nagmasid lang ako mula sa malayo. Nakita ko si Gabriel nagbabakasyon pala to. Ang saya-saya nilang tingnan. Parang kinurot ang puso ko na makita kong lumabas si Ava. Dalagitan na to. Naluha akong bigla. Inaamin ko napakawalang kwenta kong ina. Pero ilang taon kong pinagsisihan ng aking mga nagawa at hanggang ngayon ay pinagdudusahan ko to. Kuya, tara na. Pag-aaya ko sa nagmamaneho para sa akin. Napasandal na ako sa aking kinauupuan. Pinigilan kong lumuha at nagpauwi na lang ako pabalik sa lugar na aking tinutuluyan. Bakit umuwi ka agad? Akala ko ba magsha-shopping ka? Nagtatakang tanong ni Eduardo. Hindi ako sumagot sa kanya. Dumiretso ako sa aking silid at naglock ng pintuan.